Bali, siguro next question na lang po, Sir John. Okay. Sa nangyayari po ngayon na changes dahil sa war at crisis, masasabi mo po bang dapat maghanda tayo sa panibagong shift o reset po kagaya nitong pandemic? Ganito, I will give you something that will enable you to maneuver your business into a better perspective. Makakatulong to sa lahat ng negosyante. Sa mga empleyado, hindi kayo directly hindi masyadong directly magkakaroon ng impact sa inyo. Pero malaking pakinabang pa rin na matutunan nyo pa rin ito. Akin muna sandali ang attention. Type yes muna kung nakikinig kayo lahat. Type yes muna kung nakikinig kayo. Akin muna sandali attention. Gusto ko muna makita yung mga comments dito. Sa mga nasa Facebook at saka nasa YouTube, share nyo nga muna to. Share nyo muna sandali. Alam nyo naman, wala naman tayong malaking pakinabang dito sa ano eh. Sa live na to eh. Diba? Pero para makatulong lang sa ibang tao, pakishare nyo muna. Tapos type done kapag na-share nyo na. Okay? So ganito. Yung tungkol sa gera, dapat ba maganda, bla bla. Ganito. Ang merkado in general, lalo na sa mga negosyanteng nakikinig, ang merkado in general, the market in general, is resetting every 7 to 10 years. Every 7 to 10 years. So, nagsimula nung parang 1987 to 1990, tapos yung millennium bug nung 2000. Pagkatapos ng millennium bug ng 2000, sumunod naman ngayon yung market crash, yung ano naman, yung housing collapse naman ng 2007. Tapos pagkatapos ng housing collapse ng 2007, medyo long overdue, sumunod yung 2020. Long overdue yun, kasi 7 to 10 years lang yan average. 7 to 10 years. Parang 13 years bago nag-reset uli ang merkado. So alam niyo maaga ang reset ngayon ng merkado. Sa mga hindi nakakaalam, ganun po ang konsepto na every 7 to 10 years nagre-restart ang merkado. At kapag medyo na long overdue, alam mong yung susunod na market reset mas mabilis ng konti kaysa dun sa nakaraan. So ngayon, tignan niyo ano nangyari? So na 13 years yung isa, 'di ba? Mula 2007 housing crash, papuntang 2020 pandemya. Ngayon, nakita niyo 2026, 6 na taon lang. Bakit nagkaganon? Kasi long overdue na tong nandito. Itong nandito, long overdue, pagdating dito, maikli lang. 2026. So, alam nyo na ang market nagre-restart every 7 to 10 years. Ngayon, that being said, alam nyo na ang merkado nagre-reset every 7 to 10 years. Make sure na nakapaghanda kayo bago pa yun. Pagkatapos ngayon ng market reset, bombahin nyo na husto ng merkado. Bombahin nyo na ng husto ng merkado. Bakbakan nyo na birahan nyo ng husto. Tapos pagdating ngayon ng pang-6 na taon, dahan-dahan ka na. Dahan-dahan ka na, huwag ka na mag-e-expand pagdating ng pang-6 na taon. Bakit? Kasi every 7 to 10 years, laging bumabagsak ang merkado. So ngayon, kung mag-e-expand ka ng negosyo mo, antayin mo muna yung market crash. Pagkatapos ng market crash, that is the best time para makapag-expand ka uli ng negosyo. Wala kayong narinig na ganyan kahit kanino, no? Diba? Yan ang sinasabi. Hindi kasi kayo nagbabasa ng mga libro. Babasa kasi kayo ng mga libro. At paulit-ulit yan. Paulit-ulit yan. Tignan mo lang yung history, backtrack mo lang eh. World War I, World War II. Check mo yung mga pagitan kadalasan. Kung kailan man bumagsak ang mga merkado, laging 7 to 10 years ang average niyan. Pag lumampas ng bahagya, yung susunod, mas maikli na yung mark. Mas maikli. Laging ganun yan. Eh ako, inaasahan ko na tong bagong market crash na to eh. Hindi ko lang alam kung saan manggagaling yung market crash. Pero inaasahan ko lagi talagang every 7 to 10 years may market crash. Tapos ine-expect ko na dahil medyo delayed yung market crash natin mula 2007 hanggang 2020, ang habang masyadong stretch nun eh. Sobrang habang stretch ng good times nun. Ine-expect ko na ngayon na maikli lang ang stretch natin itong susunod. At yan na nga, tinan mo, 2026 bumira. Nakita nyo? So ngayon, ako nakapag-prepare, kayo hindi. Tamo, sabi ko nga dapat pala nilabas ko to noon pa.
Sabi ko, dapat talaga nilabas ko. Sabi ko nga, pagkukulang ko sa mga kapwa-tao ko, dapat nailabas ko to noon pa eh. Ayoko kasing manakot eh. Yun talaga ayokong mangyari. Ayoko maging parang conspiracy theorist na parang ang dating eh, parang nananakot ka ng kapwa-tao. Hindi eh. Pero matagal ko nang nasa isip ito. Nga lang ang problema tuwing nagla-live kasi, wala kasing pagkakataon na ma-bring up ko. Kasi alam niyo naman 'di ba, ang ano ko, ang programa ko nagre-revolve around question and answer. Ang problema, wala kasing nagtatanong yan. Walang nagtatanong yan. Yung mga tanong ng mga tao, normal na eh. Pero yung mga ine-expect ko na itatanong ng mga tao, hanggang ngayon wala pa rin nagtatanong eh. Wala eh. So, iyon ang dahilan ngayon kung bakit ngayon, kung mapapansin niyo yung mga topics na binibring up ko sa social media, mas interesting na kaysa nung mga panahong nauna. Kasi nag-aantay ako ng mga taong magtatanong ng mga sobrang intellectual questions, mga ordinary tanong lang yung mga nakukuha ko eh. Merong mga extraordinary katulad ng quantum physics at saka astrophysics. Pero konti lang yun. Sobrang konti. Eh, lalo niya, tungkol dyan sa market in general. Wala halos nagtatanong ng tungkol sa market in general eh. Ang tanong ng mga tao revolving around tungkol sa pamilya, tungkol sa, alam mo yun po, mga basic pa. Yung asawa ko nabababae. Anak ko ayaw sumunod sa akin. Putang ina, mga sobrang basic niyan eh. Sobrang basic talaga. Nag-aantay ako ng mga talagang sobrang intellectual na type of questions para mailabas ko ngayon yung mga bagay na nasa utak ko matagal na panahon na. Ang problema, wala akong natsatsambahan. Bihira, yung mga, yun, tuwan-tuwa ako ron eh, doon sa astrophysics at saka sa quantum physics. Tuwan-tuwa ako ron eh. Pero general perspective lang, syempre I cannot dwell into the details, lalo na tungkol sa mga calculations, kasi sobrang boring na yan. Pagka ganyan ang usapan kasi bumabagsak ang views eh. Diyan bumabagsak ang views pag sobrang boring na. Kung di nyo napapansin, bakit sobrang konti lang ng mga intellectual na tao sa social media? Kasi nga, pagka intellectual topics na yung pinag-uusapan, sobrang boring na sa pandinig